Magandang umaga, magandang tanghali mga kapwa ko magsasaka, mga classmates and Bamberches. Magandang araw po sa inyo. Ngayong araw ay gagawa tayo ng fermented plant juice or yung tinatawag nilang FPJ. So, meron tayong tatlong ingredients na gagamitin. Ito yung banana trunks at kamote tops, which is rich in iron, rich in vitamin B6, at meron tayong kangkong. Yung mga plants na yan, sila yung mga fast growing plants, sila yung may mga active growth hormones, kaya sila yung gagamitin natin. So, ang mga materials natin, meron tayong molasses, kutsilyo, sangkalan, yung paglalagyan natin, yung container, pabigat, net, Manila paper, pen, rubber band, tape. Meron din tayong timbangan para malaman natin yung ratio sa paggawa ng FPJ. Simulan natin, i-chop natin yung ating mga ingredients. Kailangan pag gagawa kayo ng FPJ, dapat wag yung patagalin as early as possible kasi yung mga beneficial microorganisms ay nandiyan pa sila at wag yung huhugasan yung mga dahon-dahon. Kung maaari, pagpag nyo lang. Simulan natin dito sa banana trunks. Susunod nating ingredients ay kangkong, which is rich in vitamin C, vitamin A, and iron. Parehas ng banana trunk. I-chop natin siya about an inch. Siya nga pala, meron kayong o kaya marami kayong kurtalaka, pwede rin kayong gumamit nun. Isa rin yun sa mga fast growing plants. So, hindi lang siya limited sa kangkong. Pwede rin kayo gumamit ng puso ng saging. Rich in potassium din yun. Alright. So, tapos na nating hiwain yung ating mga ingredients. So, ngayon, ang gagawin natin ay titimbangin natin yung ating vegetables muna. So, ang gagamitin nating ratio ay 1:1. So, bali isang parte ng vegetables at isang parte ng molasses. Pakita natin yung ating timbangan. Nasa 0-0. Iharap ko muna sa akin para makita ko. Titimbangin muna natin sila. Make sure na yung mga ginagamit nating containers ay malinis para maiwasan natin yung contamination pag ginagawa nating FPJ. Kapag na-contaminate po yan, syempre magiging weak yung ating FPJ na ginagawa. Ang sabi ko kanina, ang gagamitin nating ratio is 1:1. Inabot ng 3.5 kilos yung ating vegetables. Ganun din yung ating molasses. Ang ating molasses ay 3.5 kilos. Ilalagay na natin doon sa ating vegetables. Ihalo na natin. Make sure na nakahalo siya ng maayos para saturated yung vegetables. So, bali itong molasses, siya yung magiging activating agent para mapiga or lumabas yung mga active ingredients na nandoon sa ating mga vegetables. So, siya din yung magsisilbing pagkain ng mga beneficial microorganisms. So, haluin natin ng maayos. Pag nahalo na natin yung ating mga ingredients, dito na papasok ngayon yung ating net. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya na net. Ang purpose ng net, para hindi lumitaw yung ating vegetables. So, ilalagay natin siya ng ganyan sa ibabaw. At lalagyan natin siya ng weight or pabigat. Kaya meron tayong bato. So, ayan po. So, pag nalagyan na natin siya, hindi natin siya tatakan ng solid na solid. Ang gagamitin natin ay Manila paper lang. Kasi kailangan siyang nakakahinga. Ito lang yung ating gagamitin. So, tatakpan natin siya. Ganyan. Tapos, lalagyan natin na rubber band. So, ito yung gamit ng rubber band. Para hindi mapasukan na insekto o ng alikabok. Para malinis tingnan. Pag natanggal nyo na yan, syempre, lalagyan nyo na label. Bakit kailangan i-label? Para malaman nyo kung kailan nyo ginawa at kailan nyo i-harvest. Usually, ang FPJ, pwede siya i-harvest after a week. Pero pwede rin nyo rin naman siyang patagalin hanggang 2 linggo. Pwede rin yun. Ngayon, meron na tayong Manila paper. Pwede naman sana nating sulatan doon. Pero tandaan nyo na ang ink ng pentel pen ay merong alcohol or merong ibang chemical. So baka makontaminate yung ating FPJ or yung concoction natin. Kaya ang gagawin natin, dito natin sa gilid lalagyan. Okay, so nalagyan na natin siya ng label. Ang date of produce niya ay 09/18/22. I-harvest natin siya sa September 24, 2022 after 1 week. The least date is 1 week. Pwede rin siyang i-harvest for about 2 weeks. Mas maganda. Alright, so itatago natin siya sa madilim na lugar at hindi naaarawan. Antay tayo ng 1 linggo bago natin to i-harvest.
Alright, welcome back. So it's been a week nang mag-prepare tayo ng fermented plant juice o FPJ. Dumating na yung araw na pwede na natin siyang i-harvest. Pag mag-harvest kayo, kailangan i-prepare nyo yung mga gagamitin nyo. Kailangan may malinis kayong container, meron kayong salaan, at meron kayong funnel or embudo. Make sure na malinis yung kamay nyo pag mag-harvest kayo. Kung wala kayong gloves, maghugas kayo ng maayos, sabunin, and banlawan ng maayos. Natin kung ano na nangyari. Pakita mo yung kung ano na yung itsura nasa loob. So, ayan na po. Ano na siya? Liquid na. So, pag napiga nyo na lahat ng liquid, isasalin na natin. Kapag na-harvest nyo na, natapos nyo ng pigain na ilagay nyo sa container, ngayon, pwede na siyang gamitin. Pwede na siyang ilagay sa tanim. Pwede mong ipainom sa mga alaga mong manok. Pwede sa panabong. Pwede rin yan sa baboy. Pwede sa kambing. Kukuha tayo ng isang scoop natin ng funnel. Yan. So, kukuha tayo ng at ilagay natin sa 1 litro ng tubig. Ayan. By the way, kapag i-keep nyo pala tong na-process ng concoction, huwag nyong sasarahan ng mahigpit na mahigpit. Kasi nagkakaroon niya ng pressure. Huwag masyadong tight yung takip. Kailangan medyo loose lang para pwede siyang sumingaw. So, eto na. Meron na tayong ready concoction. Pwede na natin itong gamitin sa pananim. So, ang paggamit niyan, pwede mo siyang idilig at pwede mo rin siyang i-spray. Ganyan sa tanim. Pwedeng drenching. Gagamitin naman natin siya para pampainom sa ating mga alagang manok. At pwede rin natin siyang gamitin pampainom sa mga manok nating panabong.